Finally, ang pinakahihintay ni Lim Taegyeon na makaharap ng personal si Song Soho ay mangyayari na. At mukhang magkakaroon talaga ng matinding chaos sa pagitan ng dalawang S-rank hunter mga lods dahil dadaan muna itong si Lim Taegyeon kay Baekhyun-ho. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ipinakita ang isang tulay na binabantayan ng mga army upang walang sinumang takas na awakener ang makalabas sa city na inuokupahan nila. Sinabi ng isang sundalo sa kanyang captain kung posible bang sila na mismo ang mag-aasikaso sa mga nagwawalang awakeners. Narinig kasi niyang hindi ito tinatablan ng bala. Kaya napatugon ng kanyang captain, ano pa bang magagawa nila? Kailangan lang nilang sundin ang inuutos. Nabawi ka ang sundalo kung wala bang napapansin ng captain niya dahil parang may kakaibang nangyayari sa paligid sa lungsod kanina pa lang. Nasagot naman itong, tama ka. Pakiramdam ko, sobrang gulo nila hindi ba? Pagkatapos, ipinakitang parang kidlat lang naman na dinaanan ni Baekhyun-ho ang mga fugitive na sa bawat hampas ng kanyang beast claw ay talagang nagsisitalsikan at walang sinasantong takas itong si Baekhyun-ho. Nagpakawala din ng mga malalakas na suntok si Soho, ngunit bago pa man tumatama ang suntok niya, nakita niyang isa-isa nang lumilipad sa kanyang likuran ang mga takas sa sobrang bilis tumarbaho ng S-rank hunter. Tinapos kagad ng dalawa nang walang kahirap-hirap ang isang grupo ng mga takas. Nagamit ang kanilang pisikal na lakas ay talagang dinurog ang mga kalaban at walang pinatawad ang dalawa. Napangiti si Yunho dahil hindi siya makapaniwalang may taglay na ganito kalakas na kapangyarihan si Soho despite na isa itong summoning skills type hunter. At tulad ng inaasahan, karapat-dapat talagang ipagmalaki si Soho sa ngalan ni Captain Song Il-wan. Napangiti ang ating bida dahil sino daw mag-aakala na ang guildmaster ng White Tiger Guild ay naging junior pala ng kanyang lolo sa panahon nung isa pa itong firefighter. Kaya sinabi niyang mas kahanga-hanga ka, Guildmaster Baekhyun-ho. At sa nakita niya kanina, nasa ibang level talaga mga S-rank hunter. Kung kaya't napatawa na lamang sa Yunho at sinabi na tawagin mo na lamang akong uncle. Habang naglalakad sa napakaraming nakahandusay na bangkay, sinabi ng ating bida na sa ngayon maingay niyang ginugulo at winawasak ang buong lugar gaya ng inuutos sa kanya ni Baekhyun-ho. Ngunit hindi ba't magtatago lang ang mga kriminal na ito sa ganitong paraan? Napatawa na lamang si Yunho dahil mukhang baguhan pa talaga si Soho sa pagiging rescue squad. Kaya napaisip ang ating bida na hindi naman talaga siya isang rescue squad. Biglang umapaw napakatinding mana ni Yunho na parang ina-activate niya ang isa sa kanyang mga transformation skill at ipiniliwanag na ang kanilang trabaho bilang rescue squad ay hindi ang paghuli ng mga kriminal kundi ang pagliligtas ng mga tao. Tuluyang nag-charge up si Yunho at umapaw napakatinding mana. At dito ipaniliwanag niya na the more na magpapakita sila ng presensya, mahihirapang kumilos ang mga kriminal. At sa ganitong paraan, mas mainam kung iisipin muna nila ang kaligtasan ng mga tao. At mukhang may mga transformation skills si Yunho mga lads na ang ginagawa lang niyang bista yung kamay niya. Habang si Soho naman ay na-realize ang sinabi ni Yunho dahil mula pa kanina puro lang pag-takedown ng mga kriminal ang iniisip niya. At napagtanto rin niya na ito pala talaga ang trabaho ng isang guildmaster, ang taong may tungkulin na pamunuan ng buong guild. Habang naglalakad sa kalsada, napatanong si Yunho kung may girlfriend na ba itong si Soho. Nasagot naman ng ating bida, wala pa naman. Kaya napatugon si Yunho, that's good. Single din kasi ang anak niya. Isa itong magandang pagkakataon para maging son-in-law niya ang apo ni Song Il-wan. Kaya napawat na lamang ang ating bida. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa sinasakyang helicopter ng mga S-rank hunter. Ipinakitang may tinatawagan si Chairman Woo Jin-chul at ito nga ay si Baek Mi-ho na kinonfirm na marami na siyang nailigtas na mga sibilyan. Kaya sinabi ni Jin-chul na magaling ang ginawa ni Mi-ho dahil hindi lang mga citizens ang nailigtas nito kundi pati na rin ang mga sugatang hunter. Natugon naman ni Mi-ho, ginagawa lang naman niya ang kanyang trabaho bilang hunter. Habang nasa himpapawid, nakita ni Lim Taegyeon ang mga black figures sa gitna mismo ng mga kriminal na gumagawa ng terorismo. Kaya napatanong siya kung ito ba ay mga beast monster. Wika ni Jin-chul, hindi rin siya sure dahil mahirap niya itong makilala sa ngayon. Ngunit biglangan tumayo si Lim Taegyeon at sinabing so okay lang naman siguro kung tatapusin niya mga ito, hindi ba? At sinabi, lilimasin ko silang lahat kasama ang mga kriminal. Na makikitang nakatayo na sa pintuan si Lim Taegyeon at bigla itong tumalon kaya napateka muna si Jin-chul. Ngunit huli na ang lahat dahil parang professional diver lang itong si Lim Taegyeon mga lads sa tulin ng kanyang pagtalon. At kitang kita talaga sa kanyang muka ang pagkasabik na makita si Song Soho.
habang si Jinchul ay nandilat dahil alam niyang ang mga black figures na ito ay galing kay Soho. Ngunit makikita din natin dito mga lods ang Apostle of Etarim na parang binabantay ng mga ikinikilos ni Jinchul. Parang bomba lang naman na inihulog sa ere itong si Lim Taegyo mga lods sa sobrang kalmado. At dito'y ginamit niya ang kanyang mata upang i-activate ang kanyang pambihirang skill kung saan nagsisilabasan sa kanyang vision ng napakaraming sights reticle na parang nagmimistulang telescope ng isang baril ang kanyang mata at isa-isa niya itong inassign sa bawat shadow soldier kung saan habang nasa ere, kumalat lang naman sa buong city ang hindi mabilang na circle reticle sa sobrang dami since hindi lang naman mga shadow soldier ang papatamaan niya. Ikinasa ni Lim Taegyo ang kanyang magic arrow para pakawalan ng napakaraming araw sa iisang birit lang ng kanyang pana na makikitang nagmimistulang arrow shower ang kanyang atake mga lods na may accurate hit dahil sa mala telescope niyang mata na zino-zoom in ng kalaban. Sunod-sunod ang pagkawasak ng mga shadow soldier ni Soho at wala talagang sinasanto ang accuracy ni Lim Taegyo dahil bawat shadow soldier ay binubura niya sa iisang tira lang. Nandilat ang mga mata ni Soho sa kanyang nakita at sinabi ni Yunho na huwag itong mag-alala dahil nasa panig nila ang mga yan. Kaya napangiti ang ating bida dahil sa wakas, dumating na rin ang mga Ezrang Hunter bilang reinforcement. Kaya ngayon, hindi na makakakilos ng malaya ang mga kriminal sa city na to. Subalit, gamit ang mala telescope na mata, biglang nakita ni Lim Taegyo ang umingiti ni si Soho. Kaya lumabas sa mga kaugatan sa pandidilat ng mga mata ni Lim Taegyo mga lods at napasabing, sa wakas, nahanap na rin kita, Song Soho. Biglang sumagi sa isipan ni Lim Taegyo ang imahe ni Lee Min-song na nakahimlay sa sariling puntod at napasabi na kung hindi mo lang sana ipinamahagi ang star powder kung saan mas lalong napabismo ditong si Lim Taegyo mga lods at pinakawalan ang isang umiilaw na napakalakas na atake. Napansin ng ating bida na parang may isang atake na naiiba at sobrang lakas nito. Ngunit nagulat na lamang siya dahil papunta pala sa kanya ngunit bago pa ito tumama kay Soho, nagawa kaagad mahawakan ni Yunho ang atake. Mabilis na bumaba si Lim Taegyo at walang kahirap-hirap na tinatalunan ng mga naglalaki ang gusali. At dito'y napatanong siya kung bakit kasama ni Hunter Baek Yunho ang isang wanted kriminal. Kaya napasandali lang muna itong si Yunho dahil sa tingin niya parang may hindi pagkakaintindihan dito at kailangan muna nila itong pag-usapan. Sinabi ni Lim Taegyo na si Soho mismo ang tumanggi sa pagkakataong makipag-usap at binabaliwala lang ang pagtawag sa kanya ng Hunter Association. So ibig sabihin, si Song Soho ay isang kriminal. Napangiti si Yunho dahil parang hindi maganda na tawagin si Soho na isang kriminal out of nowhere. Well, naiintindihan naman niya kung nalilito si Lim Taegyo dahil kay Lee Min-song pero si Soho ginagawa niya ang lahat para mailigtas lang ang mga tao dito. Biglang humagip sa mukha ni Yunho ang araw ni Lim Taegyo na sobra niyang ikinagulat at ipinakitang mas lalong nanginginig sa galit itong si Lim Taegyo mga lods na napatanong kay Soho kung ano ang relationship niya kay Baek Yunho. Subalit nag-init na rin ang ulo ni Yunho mga lods at bigla itong napatransform into hybrid beast at napasabing mukhang hindi talaga pumapasok sa bungo mo ang mga sinasabi ko ha. Well, ikaw ang una kong papakalmahin. Nagkaharap ang dalawa habang umaapaw ang matinding mana at dito bigla nga nagtagisan ng lakas ng dalawang Ezrang Hunter na lumikha lang naman ng matinding impact dahil sa umaapaw naman ang nagbabanggaan. Nandilat na lamang ang mga mata ni Soho dahil sa sitwasyon na ito, dalawang Ezrang Hunter ang maglalaban at hindi niya alam kung anong gagawin niya. Subalit biglang umikot ang malakas na apoy sa kinatatayuan ng tatlo kaya napatigil ang dalawa. Pumasok sina Choi Jong-in, Woo Jin-chul kasama si Baek Miho at Park Do-jin at napasabing, kumalma kayong lahat. Anong ginagawa ng dalawang Ezrang Hunter sa kalagitnaan ng ganitong kaguluhan? Napaisip ang ating bida na ang dami palang Ezrang Hunter na nandito. Kahit ang chairman ng Hunter Association na si Jinchul ay nandito rin. Habang si Yunho ay nakahinga na ng malalim dahil finally may matino na rin siyang makakausap. At sinabing, alam nyo, si Soho lang naman ang apo ng captain niya na malaki ang nitulong sa kanya. Kaya kaya niya itong ipagtanggol. Subalit nagulat na lamang siya dahil wala man lang pumanig sa kanya. At kahit mismong anak niya ay napasabing hindi dahil sa kamag-anak siya ng kakilala mo noong nasa rescue squad ka pa ay papanigan mo na kaagad. Alam mo namang hindi ka ganun ka-convincing, hindi ba? At dagdag pa ni Choi Jong-in na sumasang-ayon din siya kay Hunter Lim Taegyo dahil wala tayong dahilan para hindi arestuhin ng isang takas na nagtaksil sa tiwala nila. Kaya napatagon na lamang si Yunho, kahit ikaw Choi Jong-in, pumanig ka rin. Habang ang Apostle of Etarim na si Park Do-jin ay tahimik lang at hindi nagsasalita.
Wika ni Lim Taegyeon na mukhang pareho rin lang naman pala ang opinion niya sa ibang hunter. Kaya tinanong niya si Yunho kung ipagtatanggol pa rin ba talaga nito ang isang kriminal dahil lang sa pansariling damdamin. Kaya umapaw na talaga ang kanyang galit at mariin niyang sinabi na kung hindi aatras si Baek Yunho, mapipilitan siyang si Yunho ang uunahin niyang dudurugin. Napatingin si Yunho kay Soho at sinabi pa rin niyang still, ang pinakamainam pa rin na dapat gawin ay mapag-usapan ito ng maayos. Biglang nag-step forward ang chairman at sinabi na siya rin gusto niyang idaan ito sa maayos na usapan na sobrang ikinagulat ni Yunho at Soho habang si Miho at Choi Jong-in naman ay parang naguguluhan at si Lim Taegyo ay parang hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman nang bumaliktad sa kanya ang chairman ng Hunter Association na makikitang humarap si Jinchul kay Miho at Choi Jong-in upang pumanig sa desisyon ni Yunho at dito'y kalmado niyang sinabi kung maaari bang patunayan ni Soho na siya ay isang inosente. At dito lang nagtatapos, ngunit mararamdaman talaga natin mga lods na sobrang bitin sa part na to. At isang linggo na naman ang hihintayin natin. Nakakainis lang isipin itong si Lim Taegyeon na handa siyang pumatay para kay Lee Min-sung na wala namang ibang ginagawa kundi naghahanap ng paraan para patayin lang siya. Subalit sa chapter na ito mga lods, ang tindi ng showcases ni Lim Taegyeon in terms of skill na mayroon din pala siyang ganong kakaya na hindi na i-show up sa solo leveling. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!